3. Good morning! Isa na namang magandang umaga dito sa aking cubicle sa University of Makati. Sa araw na ito ay balikan tanaw natin ang isa sa mga kasaysayan ng lugar na ito. By the way, meron pala tayong particular na question, no, dito sa ating group chat, no, sa ating eskwelahan, no. And eto, meron ngayong magtatanong. Yes, Angie, no? Meron kang tanong sa amin. No? Ano ba yung tanong mo? Base rito, sinasabi na, ano raw po ba ang relasyon ng Makati at ni Lakantagkan, yung nabanggit ko raw, no? Na pangalan ng isang araw. Okay, so, napakagandang katanungan, no? For everyone, no, to be enlightened about some historical facts about our city, Makati. Alam niyo ba na ang Makati ay dating parte ng isang partikular na kaharian? Ito yung kaharian ng tinatawag nating Namayan, no? Na isang napakalaking kaharian na sumasakop, no, sa iba't ibang panig ng Kalakhang Manila ngayon, katulad ng Pasay, Makati, Mandaluyong, at Maynila, no? Ito ay sinasabi na isa o ang pinakaluma, no, sa tatlong kingdom nung bago dumating ang mga Kastila, no, sa Maynila, no? Ito ay pinamumunuan ni Lakantagkan, no? Si Lakantagkan na siyang overruler ng nasabing lugar na ngayon ay kinabibilangan ng iba't ibang syudad sa Kalakhang, Manila, no? Si Lakantagkan na may asawa, no? Ang kanyang asawa ay si Dayang Buwan, no? O si Lady Buwan, no? From the word buwan or moon, no? At ang nasabing kaharian na ito na sinasabing isa sa pinakamalakas at pinakamalaking kaharian noong 16th century ay merong isang partikular na relasyon sa ating lugar dito sa Makati, no? Sinasabi na itong si Lakantagkan ay namumuno, no, ng kaharian na ito at siya ay tinawag na Lakantagkan kasi sa lugar na ito, no, nung araw ay maraming tagak, no? Kaya yung katagang Tagkan, no, mula doon sa katagang maraming tagak or mayroong mga tagak sa lugar na kanyang pinamumunuan na kung saan ang Makati ay parte sapagkat nung araw ito ay isang lugar na matubig, no? At merong kaya nga yung tinatawag nating Makati, no? Kasi yung ebbing tide, no, ng tubig na kung saan dahil sa ito ay marshland, no, matubig na lugar, ito ay dinadayo ng mga ibon magmula sa mainland China, no? At kaya't maraming tagak, no? Kaya't ito ay tinawag na kaharian ni Lakantagkan. Kaya siya ay naging tagak, no? Lugar ng mga tagak. Okay? So si Lakantagkan na sinasabing overruler ng nasabing lugar merong anak, no, na babae. Ito yung pinagmulan ngayon ng pangalan ng lugar kung saan tinatawag nating Pasay, no? Si Dayang Pasay ang anak ni Lakantagkan at lang ni Lady Buwan, no? So, magpapatuloy tayo later on, no, sa ating pag-uusap patungkol sa nasabing kaharian ni Lakantagkan. That's it for today. Thank you and have a great day.